Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Panginoong Jesus, sa aming mga pangamba, sa aming mga takot, Ikaw po ang aming tinatakbuhan, Ikaw po ang aming sinisilungan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, sa aming mga katanungan sa buhay, sa lahat ng aming mga pangangailangan, Ikaw po ang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa aming mga kahinaan, sakit at karamdaman, Ikaw po ang aming tunay na tagapagpagaling, ang dakilang manggagamot. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakhang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami ay iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin. Pati matatali kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malililang natin siya pagkatapos dakpin natin at paghigantihan. Subalit ika'y nasa panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon, sapagkat ilililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirap ay humibik at ako'y iyong dininig. Sa kahirap ay humibik at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay.
Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong moog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag, sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko. Sa aking kahirapan, humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibik. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo, tumakay, sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo." Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit, kung ginagawa ko yon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa, kung ayaw man ninyo akong paniwalaan. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa puok
na noong unay pinagbibinyagan ni Juan, na natili siya roon at maraming lumapit sa kanya, sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga sa lahat. Napansin niyo ba na kapag may taong masipag, mapagkumbaba, matulungin, madalas sa halip na pasalamatan siya, iniisip pa ng iba na ano kayang motibo niya? O kaya'y pinagchichismisan, hinusgahan kung ng masama, kung ano pang sinasabi tungkol sa kanya. At kahit si Jesus, sa kabila ng maraming ginawa niya, nagpagaling ng may sakit, nagpakain ng nagugutom, pinatawad yung mga may kasalanan, pinagbintangan, nagpapanggap na Diyos. At hindi lang siya ininsulto, pinagplanuhan pa nilang batuhin. Bakit ganito? Bakit mas madaling maniwala sa masama kaysa mabuti? Sa Ebanghelyo, hinamon ni Jesus ang mga nagbabanta sa Kanya. Alin sa mga mabubuting gawa ko ang dahilan upang ako'y inyong batuhin? At anong sagot nila? Nilalapastangan mo ang Diyos. You blasphemed against God. Tao ka lang at nagpapanggap kang Diyos. Anong sinabi ni Jesus? Una, sinabi niya, kung ayaw niyong akong paniwalaan, paniwalaan niyo ang mga gawa ko. Ang mga himala niya ay patunay ng kanyang pagkakaisa sa Ama. Pangalawa, ginamit niya rin ang kasulatan. Ang sabi doon, mga Diyos ang tawag sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Ito po, yung kinot ni Jesus ay galing sa Salmo, sa Psalm 82. So kung ang mataong ang sabi ni Jesus, kung mataong ang ay tinawag ng mga Diyos dahil sa kanilang misyon, gaano pa kaya ang tunay na anak ng Diyos? Pero hindi nila naintindihan. Kung balikan din natin actually, tayo dito ngayon, kung babalikan natin yung mga pagbasa natin ng mga nakarang araw, parang meron ding tema na sinasabi. Lahat ng mga pagbasa po natin, yung mga ebanghelyo natin sa linggong ito, ay galing sa aklat sa gospel ni John, no? Ni Juan. Pero parang may tema na sinasabi. At hindi lang yun isang setting yung pinaglagyan. Nung Lunes, parang sinabi niya, ako ang liwanag sa mundo. Pagkatapos, sa sunod na araw, sinabi niya, ako nga. Tapos kahapon, bago pa kay Abraham, ako'y nandito na. Ako nga. Sometimes, kung akala natin, baka parang isang okasyon lang yun. Pero iba-ibang okasyon pala yun. Kahapon, yung ending po natin, babatuhin na si Jesus. Pero ibang tagpo po yun. Ibang tagpo rin ngayon ito. So parang sinasabi na sa atin ni Jesus kung sino nga siya. Pero ayaw maniwala na mga nakikinig sa Kanya. So anong ginawa niya? Umalis siya. Hindi dahil takot siyang babatuhin, pero dahil hindi pa yun yung tamang panahon. At gayon din na yung nangyari sa kay Propeta Jeremias. Narinig natin sa unang pagbasa. Si Propeta Jeremias, bata pa lang, tinawag na ng Panginoon na maging propeta. At narinig natin sa unang pagbasa na inuusig daw siya. Kahit yung mga kaibigan niya, kinakaaway siya. Maraming galit sa kanya sa mga tao na kung saan siyang naging propeta. At sa uli, yung nangyari, pinakulong pa siya. Ang nagpalaya sa kanya, yung mga kaaway nila nung ina-invade na yung bayan nila ng kaaway nila ng Babylon. Yun na yung nagpalaya sa kanya. Kasi, sa halip na, tulad din Jesus, sa halip na gumanti siya, anong ginawa nila? Pinakita nila,
dalawang katotohanan silang pinakita na ang kabutihan, ang pagsunod din sa Diyos ay hindi nakadepende din sa pagkilala ng ibang tao. Kahit na gusto siyang saktan, patuloy pa rin si Jesus na nagmahal sa atin. Alam natin yan sa ginawa niya sa mga susunod na araw. At ang katotohanan ay magtatagumpay sa huli. So kahit sa kwento natin ngayon, pagkatapos umalis si Jesus sa Jerusalem, pumunta sa may Jordan, marami pa rin pumunta sa Kanya. At doon sumampalataya sa Kanya. Dito natin nakikita na ang Diyos ay laging may paraan para iligtas ang mga tapat sa Kanya. Kaya mga kapatid, baka pagod na po tayo, pagod na tayong magpakabait, dahil lagi na lang tayong pinagdududahan. Pagod na tayong maglingkod, dahil binabatikos naman tayo, walang naka-appreciate sa atin. Pagod na tayong manalangin kasi parang walang sagot. Pero ang mensahe sa atin, huwag tayong susuko. Katulad ni Jesus Nazareno, huwag na nating patunayan ang sarili natin sa mga taong hindi naniniwala. Magtiwala tayo sa Diyos, sa Panginoon, sa gitna ng pag-uusig. Hindi sa mga sinasabi ng mga tao. Si Jeremias ay iniligtas. Hindi sa time, hindi rin sa panahon, hindi rin sa okasyon kung paanong iniisip nila, pero siya ay iniligtas. Si Jesus din, sa ebanghelyo na yun, ay naligtas. At tayo rin ay alagaan din ng Panginoon. At syempre, may mga panahon din na baka mas kailangan din nating lumayo, kung lalo na kung andun tayo sa isang lugar kung saan ang daming critical sa atin, ang daming mga negatibong tao. Baka katulad ni Jesus, punta rin tayo muna sa ibang lugar kung saan kasama natin yung mga katulad natin. Sometimes we need rest from all those negative things na around us. At pwede tayong tumahimik at sumama sa Diyos. Sumama rin tayo sa mga taong lumayo tayo sa mga taong sarado yung puso at punta tayo sa mga taong handang makinig sa atin. At sa uli, meron pa rin taong babatuhin tayo. Meron pa rin mga taong maging critical po sa atin. Ngunit tandaan natin na hindi tayo tinawag para patunayan ang mga sarili natin sa kanila. Hindi tayo tinatawag na magdebate sa kanila kung ano man ang gusto nilang ipag-awayin sa atin. Pero anong tinatawag sa atin ng Diyos? Na mamunga sa pag-ibig. Kaya tanungin natin ang ating sarili, ang puso ba natin ay puno ng pagdududa o puno ng pananampalataya? Nagpapabait ba ako dahil ito ang tama? O dahil may hinihintay akong gantimpala dahil gusto kong makita ako ng iba? Kung tapat tayo, gaya ni Jesus, ang bunga ng ating buhay ay ang magpapatotoo. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Tulad sa kanyang pangako, kung nasa akin ang inyong puso, ang inyong mga gaway, ang ating ginagawa, ang magpapatunay sa kung tunay nga tayong tagasunod ni Kristo. So hayaan natin ang Diyos na siya na ang magpaliwanag sa atin para sa iba. Kahit nasa maliit nating kabutihang ginagawa, ang Diyos na ang magpaliwanag para sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Hesus Kristo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang simbahan, sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway magpatupad ng kanyang misyon
na ipahayag ang Ibanghelyo nang walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mensahe ni Jesus, tulad ng libadora, naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano, naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga pagsubok sa buhay, naway hindi makasira ng ating loob, bagkus makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ang sakramento ng kumpisal, naway mapukaw ang kalooban at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Loobin mong kami ay maging malakas na makatupad sa iyong kalooban at magpatotoo sa aming pananampalataya sa iyo habang buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para sa ang paglilingkod sa iyong dambana ay aming maganap, upang sa paglahok naming lagi rito, kami maligtas. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhan ay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal.
Sa krus, ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahala Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Hinihilig namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English and Tagalog. Pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po nating magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababakas na sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mong krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibusyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtataguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, naming tunay na tahanan kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manapay, lagi nawa kaming ipagsanggalang nito. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.